Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magkapasok ba tayo sa live ngayon, no? Dahil parang mahina yung signal natin ngayon. So, kumusta po ang Pasko ninyong lahat, mga kapatid? Sana nasa mabuting kalagayan po tayong lahat. So, tingnan natin yung live natin kung okay na ba, naputol yung live natin kanina. At pasalamat tayo sa walang sawa at walang tigil na pagsubaybay ninyo dito sa ating live sa YouTube channel. At pasensya na po, naputol. At sana hindi na maputol ngayon para makapag-share naman tayo sa mga magandang karanasan natin, magandang mga experiences natin sa mga linggong ito, no? At live na ba tayo sa, tingnan ko muna, live na ba tayo? Live na tayo sa YouTube natin, no? Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mga kapatid, follow and subscribe sa ating YouTube channel, punto por punto po. So, from time to time, ay sinasagot natin yung mga tanong sa ating mga mahal na kapatid patungkol sa mga doktrina na hindi nila lubos na unawaan. At sa pamagitan nito, ay ma-enlighten natin yung mga kapatid natin na mga Katoliko na nalilito na sa ating pananampalataya. Amen? So magbasa lang muna tayo ng mga komento, mga kapatid, bago tayo may isi-share ko sa inyo na maganda ngayong ngayong oras na ito. Nanonood pala natin si Kenneth Ardisa. Good afternoon, Father Darwin, no? So good afternoon, Sister Jeanette. Si Fee Plasabas, Tagupa. Maayong hapon. Ug sa tanang naminaw, God bless you, Father Darwin. Ug si Aline Arsinas from Santa Ana, Manila. So, ang dami na nakasubaybay sa ating programa, mga kapatid, all throughout the whole world. No? Salamat po tayo niyan. Ako po ay lubos na nasiyahan kahit isa lang ang makikinig sa akin. Ang number one fan ko ay si Papa Nusing. No? Lagi ang nanonood, no? Yung kanyang cellphone during mag-live ako. So, nanonood yan, nakikinig yan. At si mama ko, Mama Antonia Gitgano. At nanood natin ngayon si Michael Arago Lungay. Mayong hapon, Father. Ug si Lutlut Lubo. Good morning, Father. Ug si Fe Nisnia. Good afternoon, Father. Mayong hapon, Father. Romel Cagadas. Mayong hapon from CDO. So, maraming salamat sa inyong walang humpay na pagsubaybay sa ating programa. At sa mga nagpadala ng mga stars, ang generous naman ninyo, mga kapatid. Si Flea Sabas, Tagupa. So, tingnan natin yung mga makita
Nakita ko ba dito? Mga kapatid, tingnan ko ha. Yung mga kapatid natin, pasalamatan natin. Yung laging mga nagpapadala sa atin ng mga stars. No? Walang humpay na nagpadala sa atin ng mga stars. Sila si Jeremy James Yap sa araw na ito sa ating live, 99 stars. At si Fee Plasabas, Tagupa. Kahapon, tignan natin kahapon sa live natin, i-mention natin, papasalamat lang ako dahil nag-live tayo kahapon, di ba? At kung meron kayong katanungan, pwede ninyo i-comment dahil babasahin natin sa abot ng hanggang alas 3 lang po ako dahil kanina ang dami ng schedule ko. Nagmisa tayo na sa umaga alas 6, sa last Jess may misa din tayo na patay sa sementeryo, nagkasakit na COVID, no? Pero nilibing na. Doon lang kami sa kanyang libingan, nagdaos ng misa. At meron akong tatlong anointing of the sick, no? So binibisita natin. So yung mga hindi na makapunta sa simbahan po. So binibisita natin kanina, kasama natin yung mga altar boy at yung sacristan mayor natin at driver natin. So tingnan ko muna yung mga magpapasalamat muna ako, no, ni Glosito Abrogar Lagom. Yung kagabi po ito. So nagpadala sa atin ng, just imagine, 300 stars po ang pinadala niya. At si Ikiro Aimo, no, very generous, 100 stars po. At si Sister Gladys Santillan Pinili, si Porios, nagpadala sa atin ng 50 stars, 150 stars po. At si BB Death Hiso, nagpadala sa atin, total po is 150 stars. At si Sister Rosalie Roquillo, nagpadala din sa atin ng 100 stars. So binabasa ko lang at nagpapasalamat lang ako sa inyo ngayon. Dahil hindi ko mabasa kapag nag-live ako using my phone. Pero ngayon, nag-live tayo using laptop, using tawag nito para ma-connected tayo sa sa live natin sa YouTube channel natin sa Punto por Punto. At si Sister Maritis, nagpadala din sa atin, Hiromo, sa YouTube natin, nagpadala natin ng pinaskuhan, no? 250 pesos po. So 17 watching live sa YouTube channel natin. At nag-uusap lang tayo dito. At kung meron kayong katanungan, just comment. At nagpapasalamat muna ako sa mga nagpadala sa atin na mga stars. Okay? At mamaya, i-greet natin ang mga kapatid natin, mga kapatid. So, gratitude is the best attitude, di ba po? At si Sister Mercy Alferez, Father Dar, ask ko lang ang Birhen. Nasagot ko na ito kagabi. So, nagpadala siya sa atin ng 100 stars po. At si Ching Villamo Sada, Ismana, nagpadala din sa atin ng 100 stars. At si, mention ko lang ha, no? Si Omilia Baratas Liolanda, no? Liolanda, nagpadala sa atin ng 50 stars sa live natin kagabi. 70 stars. At si Melanie Hernandez, ang generosity naman, padala sa atin ng 50 stars. At si Elman Lanaban Pipito, nagpadala sa atin ng 50 stars. At si Yolanda Carillo, nagpadala din sa atin ng 50 stars. At si Lisa Maputi, nagpadala din sa atin ng 50 stars. Si Beth Kabatingan, nagpadala din sa atin ng 50 stars. Si Federico Tan Jr., nagpadala din sa atin ng 50 stars. Sa umaga sa live natin, tingnan natin ha. Dahil makikita ko dito, pasalamat lang ako.
At si Start Ram, nagpadala sa atin ng 100 stars. At si... hindi ko mabasa, no? Chinese po itong nagpadala sa atin ng 100 stars. Si Sol Birons, nagpadala sa atin ng 99 stars. At si Sister Reggie Narcico Kabili, nagpadala sa atin ng 10 stars. 60 stars total ang pinadala niya. At si Ermelita Pilinyo pala, nagpadala sa atin ng 50 stars. At si Lisa Padilla, Happy New Year po, Father, nagpadala sa atin ng 50 stars. At pasalamat lang tayo, no? Because gratitude is the best attitude po. At si Lag Out, nagpadala sa atin ng 50 stars. At si Leonidas de la Torre, nagpadala rin sa atin ng 50 stars. At si Cheryl Mahait, nagpadala din sa atin ng 50 stars. At si Carms Har, nagpadala natin ng 50 stars. Si Janet Bukalan, nagpadala sa atin ng 50 stars. At si Janet Bukalan, at si Lisa Maputi, lagi itong nagpadala sa atin. At si Mercy Alfres, no? Lagi itong nagpadala sa atin ng 50 stars. At si Peter Terpy, nagpadala ng 50 stars. Sino pa? Si Adeline Uka. So kahapon po yan, so binabasa ko lang. At ngayon, babasahin natin yung ilang komento ninyo galing sa live natin. Okay? Tingnan natin mga kapatid yung mga komento ninyo. At hindi ko mabasa lahat mga kapatid ha. Merong nagtanong dito dahil ang live natin dito, itanong mo kay Father Darwin dito sa YouTube channel natin. So dito, itanong mo kay Father Darwin kit gaano katotohanan ang sagot. At ngayon, may nag-chat natin si Louis Valleserrites. Father, ano po ang opinion nyo sa healing priest na pinagpangalan niya? So hindi ko i-mention yung pangalan na featured sa Team MGS na may kakayahang makapag-diagnose ng sakit sa pamagitan ng pagtitig lamang at nakakausap ng kaluluwa. Nabanggit din ng interview ni Ma'am Jessica Suho na manggagamot din ang kanyang lola. Posible ba na walking possess itong paring ito? So maganda itong katanungan na ito. So dapat natin malaman mga kapatid, parang hindi tayo maligaw. False knowledge is very dangerous. Maganda itong tanong ni Brother Louis Valleserrites. May isang pari na ini-interview sa KMGS na makapagamot. At sa pagtitig lang, malalaman na kung ano ang sakit mo. At ang manggagamot daw yung kanyang lola. So yan, it is contaminated kapatid. Contaminated dahil may ancestor siya na albularyo, manggagamot. Dapat i-renounce po yan kapatid. Yung mga faith healer kapatid, alam na nila yung ano yung sakit. Dahil may psychic power sila. Yung psychic power kapatid, malalaman nila exactly, precisely yung mga cells mo na weak na may sakit na. At kung hindi tayo naging na-introduce itong ministry of healing, deliverance, and exorcism sa atin, ang demonyo ay gagawa ng paraan. Hindi lahat ng pari ay yung healing na paraan ay galing ni Kristo. Dapat, ano po ba yung healing na galing ni Kristo? Sa sakramento po. Sa sakramento po. I-promote natin ang sacrament of confession, anointing of the sick, Holy Eucharist po. Wala na pong iba. At yung mga sacramentals ng simbahan, the prayer of the church. Safety po tayo dyan. Dahil may sinasabi, Brother Louis Valleser, may sinasabi si Kristo dito sa banal na kasulatan. Basahin natin ha.
So, hindi garantiya na nag-healing tayo, hindi garantiya na nag-deliverance tayo, ay paraanan ni Kristo ang ginagawa natin. Basahin natin ang Matthew chapter 7, verse 21. Sabi ni Kristo, marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian sa langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ang mapapabilang sa kaniyang kaharian. Marami ang magsasabi sa akin sa araw ng paghukom, Panginoon, hindi ba't sa ngalan niyo ay nagpapahayag kami sa iyong salita? So, preacher po ito. Nagpalayas kami ng masamang espiritu at gumagawa kami ng maraming himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. So, malinaw na malinaw mga kapatid, ating pag-aralan maigi. Ano ba yung paraan ni Kristo? No? Ano ba yung... Dahil si Kristo lang ang tamang daan. Si Kristo lang ang tunay na daan. Katotohanan at buhay na walang hanggan. Kaya nga nagtayo siya ng 7 sacraments. Kung ako, pare, maghiling-hiling na manggamot ako, without promoting the ways of Jesus, without promoting the sacraments of Jesus, I am competing Jesus. Kung ako, pare, kapatid, kung ako, pare, then sa pamagitan ng kamay ko, gagawa ko ng healing without promoting the sacrament of healing, questionably po yung healing ko. Okay? Kaya nga, anong paulit-ulit ko na sinasabi? All priests are healers. Not because of them, not because of their ancestors, but because they are ordained by the bishop, because they receive the sacrament of ordination. As isa sa mga misyon sa pari is to administer Jesus through His sacraments. Kaya nga tinatawag ang mga pari, Alter Christo, en persona Christi Capitis. He is representative of Jesus the head. He is the representative of Christ the head, Capitis. Yan mga kapatid. So, hindi lahat ng mga healing priests ay pinopromote yung paraan ni Kristo. Para safety po tayo, let us promote the ways of Christ and the ways of the church, the ways of His church. Sa mga karamdaman na merong natural in origin, ano ba paraan ng simbahan dyan? Go to your doctor, consult your doctor, listen to the advice, medical advice of the doctor. You need medical treatment. Yan po ang paraan ng Diyos. Pero kung binarang ka, kinulam ka, na totoo naman na may kulam, marami tayong mga pasyente ngayon, meron din pastor, kinulam, binarang, at lumapit sa atin, ang dami na. Iba't ibang sekta lumapit dito, at natulungan sila dahil sa prayer ng simbahan, kahit hindi sila Katoliko. Kung pinagamot sila ng Diyos sa paraan ng simbahan, lalong-lalo na, babaguhin sila, hindi lang gagamutin sila. Dahan-dahan. Dahan-dahan po. Babaguhin. Hindi lang pagagalingin. Babaguhin yung pananaw natin. Babaguhin yung lifestyle natin. Babaguhin yung damdamin natin. Dahil yung healing, mga kapatid, yung casting out the evil spirits, ano lang yon? Superficial lang po yun. The most essential is the transformation of the mind, the transformation of our heart, the metanoia, the change of the heart, mga kapatid. Yan ang katotohanan. At yan po ang dapat natin na i-promote. Hindi natin i-promote yung sarili natin. Bakit po? Kaya nga, sasabihin natin sa huli sa ating mga dasal at sa ating panalangin, glory to the Father, glory to the Son, and glory to the Holy Spirit.
Hindi sasabihin natin, glory to Father Darwin. It is not about us. It is about Jesus. So kaya nga, sa mga talk natin, sinasabi ko, ang healing na paraan ni Kristo ay nasa sakramento talaga. Lalo-lalo na tayong mga Katoliko. Lapit tayo sa sakramento. Ngayong January 1 po, sa mga malapit lang dito sa parokya natin, from January 1, the whole day po, pati sa gabi, magpakumpisal po tayo because sacrament of confession is sacrament of healing. Kung pag-aralan natin yung buhay ni Padre Pio, yung buhay ni Saint John Mary Vianney, sila po yung mga modelo namin, lahat namin mga pari. Sila po talaga yung modelo namin ng mga pari. Tignan ninyo, saan lugar sila mataas yung oras nila. Di ba? Sa confessional box. Dahil sacrament of healing po yan. Bakit magulo yung buhay mo? Bakit nagkasakit tayo ng preternatural in origin? Normal lang magkasakit tayo ng natural. Tulad ngayon, flavor of the month. May ubo ako, may sipon din. And sa flavor of the month. Naturally, lalo-lalo na tayo na punong-puno ng stress. Pero okay lang. Okay lang. It is for the glory of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen? At ngayon, mga kapatid, may mga babasahin natin yung mga comments ninyo. Father, may sacramental blessing ba bukas Sunday? Meron po. So, abangan nyo lang from 8 to 10 dahil may may wake mass. So, close pala ngayon ang office natin. So, yung office natin ay mag-reopen this coming January 4 po. At mayong udto Padre, Merry Christmas in advance. Si Share Not Greed, no? Share Not Greed. Advance Happy New Year. God bless us all. So, si Angie Ilabon, masama po bang gamitin ang mga salita na Bismillah at Alhamdulillah kung di ka naman Muslim? No? So, huwag nyo yung gamitin, mga kapatid. Just use the word of Christ, peace be with you. Okay? Every time, pwede mo i-greet yung mga kapatid natin, ang kalinaw ni Kristo manaakanin. No? That's the greeting of Jesus after He was resurrected from the dead. Okay, masama po ba? Kung after, no, good afternoon, Father. Dre, mortal sin if kumain ng karne sa Biyernes Santo. So, by the way, mga kapatid, kung hindi mo sinadya na nakakain ka, it is not mortal sin. It is not automatically mortal sin. It is our obligation to do fasting, especially Holy Friday. Yung fasting and abstinence, dalawa po yun. During Merkulis Sabadlis and Good Friday. So, yan dalawa. Good Friday and Ash Wednesday. Yung dalawa. Pakiisa po yun sa very cute lang po yan na sakripisyo po. No? Pero hindi pa natin mabigyan ng halaga. So, dapat bigyan natin na halaga. Pagpakita na tayo po ay dinidisiplina natin yung ating appetite. By disciplining our appetite ay malaking bagay po yan na ma-disiplina din natin yung tawag ng ating laman, the desire of the flesh. Yan po ang intention ng simbahan. So, ang tanong natin, are we able to discipline our appetite? Now, by disciplining our appetite, it is a wonderful sacrifice as a sharing to the suffering of Jesus Christ. Okay?
So, hindi automatic mortal seed, kapatid. So, dahil tayo po, it is an obligation to do sacrifices during Lent. The more we sacrifice, the more we sanctify ourselves. So, kung naka-violate tayo, anong gagawin natin? Mag-repair tayo ng mga magagandang gawain tulad ng almsgiving, pagdalaw ng mga may sakit, pagbisita sa mga tao na may namatayan, pagkonsol sa mga tao na nawalan na ng pag-asa. So, do corporal works of mercy. Do spiritual works of mercy. Kung naka-violate tayo sa batas ng simbahan. Good afternoon, Father. Dali pwede mangumpisal ang kasal sa huwis? Pwede naman. Marami naman nangumpisal sa atin. Pero kapag wala pa silang plano na ma-unite sa simbahan, hindi makapatawad yan sa pari dahil nagsasama pa kayo. So, ang gagawin sa pari is blessing. No? So, pwede kayo mangumpisal but the priest, dalawa yung kapangyarihan ng pari, di ba? Sa pagpatawad at hindi pagpatawad. So, merong mga kasalanan na hindi pa mapatawad sa pari, lalo yung nag-live-in, pwede lang mag-bless sa pari. Yan po, makonect po yan sa pronouncement sa mahal na Santo Papa. So, lahat ng mga pumupunta sa Sacrament of Confession at hindi mapatawad yung kasalanan nila, i-bless po yan sa pari. Okay? I-bless po yan sa pari. Para yung blessing sa pari ay malaking impact po yan sa buhay ng mag-asawa. Para dahan-dahan, they will embrace completely Jesus. They will embrace completely Jesus through the sacrament of matrimony. Pwede naman simply na ordinaryo na handa. Hindi kailangan bongga, mga kapatid. Katulad ni Brother Julius at ni Sister Mary Bell sa Dawis, Bohol. Matapos sila nakikinig dito, nangungumpisal, binibless ko, they are inspired to celebrate their love by receiving the sacrament of matrimony. Last month pa po. Very simple, mga lampas lang sila 10 ang present sa kanilang wedding ceremony sa sacrament when they receive the sacrament. So, hindi kailangan ng bungkisius. Dahil sa bungkisius na preparation, mga kapatid, marami sa atin hindi nakasal. Ang gusto natin ma-impress yung mga tao. Hindi maganda yon. Hindi maganda yon, mga kapatid. Dapat ipa-impress, ang una nating i-impress ang Panginoon, hindi po tao. Si John, maayong hapon, Father Darwin, watching from San Jose, USA. Amen. Umabot na tayo sa USA. Good afternoon, Father Darwin, watching from Hong Kong, si Shilor Trivia TV. At si Elinita Padernang. Good afternoon, Father, watching from Zamboanga, Sibugay. Sabi ni Fernan Liamado, ha, walang aral yon sa Bible. Parang ibang sekta itong kapatid natin. Si Joylene Armingol. Merry Christmas, Father, watching here in Kuwait. Lumalaban po sa breast cancer. Awan ng Diyos, noong nag-D-off po ako, punta ako sa simbahan para mag-confess. Naiyak po ako sa sobrang saya. Salamat po. Because sacrament of confession is sacrament of healing po. At marami tayong natanggap na mga message, very inspiring, mga kapatid. Very inspiring talaga dahil yung healing, secondary lang po yun. Dahil itong katawan natin ay malalanta po ito. Mawawala po ito. Kung mamatay tayo dahil sa sakit, well and good. Pero importante, mga kapatid, na lumapit na tayo kay Kristo sa kanyang kaparian. Dahil ang kaparian ay in persona Christi po. Titing Sires. With PM po, Father Darwin from Hong Kong, si Giselle.
So dito pa ako nagbabasa sa ating mga kapatid sa live natin sa YouTube. Maraming nanonood natin sa YouTube ngayon. So from time to time mga kapatid, mag-live tayo ha. Dito sa YouTube, dito din sa Facebook. Kung nandito ako sa ating kung dito tayo sa ating mini studio, pasalamat po tayo kay Sir Elton Salimbangon family dahil sila talaga ay nag-provide sa atin na mga equipment na maging malinaw na ang ating pagsiwalat sa katotohanan, no? Maraming nag-feedback natin na maganda na yung studio natin ngayon dahil yan kay Sir Joseph Elton Salimbangon with his family po. Okay? So maraming nagnunood natin ngayon sa So dito, pwede kayo mag-comment po at sasagutin natin yung tanong ninyo live po at sisikapin ko po na masagot ko. Kung hindi ko naman masagot dahil limited lang po yung knowledge natin, hindi naman tayo Diyos, all-knowing. So sisikapin natin sa sunod na live natin, mag-research din ako kapag hindi ko kaya sagutin yung mga tanong ninyo. Sabi dito si Yak Bahaw, hello Father Mayong Udto, Happy New Year po. Include us in your prayers as an OFW. Nadungagan jud ang akong knowledge being Catholic watching from Singapore. My deliverance book is coming. So, meron siyang in-order na deliverance book po. Si Duan, good PM po, Father, from Australia. God bless you po. Si Duan, no? Salamat po. Salamat sa mga nakikinig at walang humpay na sumusubaybay sa atin. At si James Soto, good afternoon, Father. Tanong ko lang po kung merong physical implication ang physical, nawala. Implication ang chastity of body. Meron talaga. Malaki yan. Kung pure yung isipan mo, pure din. No? Yung katawan natin. For example, kapatid, ano ba yung mga sakit ngayon sa mga sexual engagement kahit merong mga one night stand, no? Merong mga nightclubs, pupunta sila doon. After that, mga kapatid, maraming nagkasakit ngayon sa AIDS. Dito lang sa probinsya natin, marami na po. Bakit? Alam ko. Dahil lagi akong pumupunta sa hospital po. No? Halos araw-araw po. Bumibisita tayo sa hospital. May hospital dito sa Valencia. At maraming request. Kanina nga, bumibisita ako sa mga may sakit. Pangalawa, merong gonorrhea, merong syphilis, merong HIV. Mga viruses po ito. It is better to remain chaste, mga kapatid, and pure. At focus. Kung meron kang kasintahan, isa lang. Huwag mong damihan. Kung meron kang asawa, isa lang. Focus sa isa. And it is a great protection to your physical condition. So, malaki talaga. When we remain chaste, it is protection of our physical entity, mga kapatid. Malaki talaga. Okay? At good afternoon si ZPEWNZK. Good afternoon, Father. Pwede po manood even though I'm a Methodist. God bless you po. Walang problema po. Libre po. We are Catholic. That's the meaning of Catholic is for all. It is not exclusive, kapatid. So, ZPEWNZKI. Welcome po sa ating programa, kapatid. At si Zillow Trivia TV, Father Darwin, pwede po ba mag-order ng Book of Deliverance? So, kontakin nyo po si Ate Sheila Taghapo. Okay? At si Tingting Sires. Ang dami ko pong natutunan sa programa nyo po sa punto por punto. So sa mga kasamahan natin, pasalamat po tayo sa lahat ng mga kasamahan natin
dito sa punto per punto. So, bago po itong edisyon mga kapatid, itanong mo kay Father Darwin Gitgano, katotohanan ang sagot. So, dahil hindi na kailangan si Brother Chando dito, so, depende sa oras ko mag-live tayo. Okay? Magsama-sama tayo dito sa ating matagal na po ito pero binabalik natin dahil nandito lang ako sa office ko, nandito lang ako sa kwarto ko, mayroon tayong studio. Anytime, kung si Father Darwin ay bakante, kahit parang wala na yung boses natin, pero okay lang. Pero hindi naman nawala yung ating pag-ibig sa pagsiwalat sa katotohanan. Char. Ano bang kahulugan ng char? Christ has a reason po. At salamat pala sa mga nagpadala ng mga stars. Babasahin ko yung mga nagpadala. Pasalamat sa inyo, sa inyong pagpadala ng mga stars sa atin. No? So ayun, dami na nagpadala. Sa live natin ngayon, si Sister... Babasahin ko muna. Si John Barts, nagpadala sa atin ng 100 stars. So, generous yun naman. At si Mercy Alferez, no? Halos kada live ko, no? Nagpadala ito ng 100 stars. Si Jeremy o James Shop, nagpadala naman ng 99 stars. At si Miguela Vicenta Estrada, nagpadala ng 99 stars. At si Ate Fe, nabasa ko ito kanina. At si Hermelita Pelino Palang, nagpadala ng 50 stars. At dami na nagpadala, si Will John Sipolvida, nagpadala sa atin ng 50 stars. Dahil itong mga pinadala ninyo, ibibili natin ng gitara sa CFT. Sa CFT dahil sa mga ordinaryo lang na gitara. Pero pinadalan tayo ng electric guitar for praise and worship sa mga charismatic natin ni Sir Alton. Dalawa po yun, electric guitar. Pero sa mga ordinaryo na event lang, sa mga may patay, bibili tayo ng gitara. Nag-request yung mga CFD at bibili tayo na ng additional speakers. So, yan po. So, ginagamit natin ito sa evangelization natin. At this coming January po, pupunta naman tayo sa City Square for market preaching po. Yan po ang ating regular schedule. Si May Samuya Aiso, nagpadala sa atin ng 50 stars. Hello Father, watching from Taiwan, from Malitbog, Daguhoy, Bohol. Meron ako mga relative na Samuya, no, sa Daguhoy, Bohol, sa Malitbog din. Sila si Michelle Samuya, mga relatives ko po sila. Si Mian Dizon, nagpadala sa atin ng 10 stars. So, salamat sa mga generous na mga kapatid natin na nagpadala ng mga stars ngayon. At si dito sa kabila, si John. Happy New Year, Father. Belated Merry Christmas gamay nga pinaskuhan. So, may pinadala na $10. So, salamat kapatid na John. Si Mr. Steven M. Maayong hapon po, Father. Watching from Hindang, Leyte. Nakaanhina ba ka sa Leyte, Father? Ingutan na lang ko. So, nakapunta na po tayo sa Leyte po. Nakapunta na tayo. Nakapagbigay na tayo ng recollection din ni Father Ronald. Lago ba yon? Nakalimutan ko sa pangalan ni Father Ronald po. At ipadala din si Juris Iris Omires. Good afternoon, Father Darwin. Watching from South Atlantic Ocean on board ship. Please pray for us all seafarers. Okay kapatid, huwag kang mag-alala. Isasali ko po kayo sa lahat ng mga misa ko. Lahat ng mga supporters natin sa punto per punto. Hanggang alas 3 lang po ako. Tingnan ko kung may mga katanungan pa ba dito. Father, good afternoon. Nakita niyo po ba yung movie na Malyari? May isang pari na pumatay daw ng 57 katao para lang mabuhay ang kanyang nanay. Ano po yung masasabi niyo po tungkol dito? So, hindi ko nakita yung movie, mga kapatid. Hindi ko nakita yung movie at hindi ko rin alam ang tunay na storya, kung totoo ba yan or hindi. So, hindi ko makapagbigay ng komento dahil wala akong idea. Baka maging marites na tayo, no? Kung totoo yun, hindi yun maganda, no? Yan po ay
pagpatay, no? Kung totoo, granting without accepting na tunay po yon na event, true to life story, yung pari ay mananagot talaga sa harap ng Diyos. After our death, we face, right after, immediately, we face judgment from God. So, hindi na kailangan na yung pagbalik niya, second coming, general judgment po yun. Pero, individual judgment ay haharapin natin after death natin. So, maraming nagko-comment ngayon nung maabot ng 463 comments and 84 shares sa ating live. At hindi ako nakapag-share dahil maraming nagtanong. Sasagutin lang natin yung iba. Hello, Father. Proud taga Poblacion Oriental, Valencia. Inspiration Kulot. Buhol here. Daghan na tanaw sa imong live sa Facebook pod o sa Facebook pod o sa YouTube. So, paano ito okay, dito. Sabi niya, hindi ko mabasa. Nibalhin ko sa YouTube. Daghan sad surrenders. Daghan wala. Nawala yung chat. Nasaan ba yun? Good paying Father, uli padre ng nagninang po ako sa protestante. Di ko din gusto, pero nang nagninang pa rin ako. Ano po ang kasalanan ko dyan? Ano po ang gagawin ko para matama ko ang pagkakamali ko po? Salamat at God bless you po. So, unang-una, ito po yung personal na opinion ko lang. Kapatid, kung pupunta tayo sa simbahan sa ibang sekta, sisiguraduhin natin na alam natin ang katotohanan, no? Para hindi tayo dahan-dahan ma-converted sa kanila. As long as you have a solid foundation sa ating pananampalataya, okay lang yon. Basta meron tayong solid foundation sa ating pananampalataya. At pangalawa, socialization po yun. Kahit ibang sekta sila, hindi na kailangan na hindi na tayo magbigay ng magandang pakitungo sa kanila. So yan po ay pakitungo sa kanila. Pero bawal po na ibang sekta ang maging ninang sa mga anak mo. Baka dahan-dahan maging rebelde yan sa tunay na pananampalataya. No? Okay? Father, okay ra ba mo palayo sa family nga toxic na kaayo? Okay. Unang-una, sabi ni Mother Teresa, kapatid, wala namang family na perfect. Walang tatay na perfect. Wala ding nanay na perfect. Wala ding kapatid na perfect. Tanggapin mo ang ating family. Ang ating pamilya, kapatid. Dahil yung perfect family, it only exists in heaven. In the Holy Family also. No? So, tanggapin mo na hindi perfect yung nanay mo. Yan po ay healing, kapatid. At pati ikaw ay hindi din perfect. So, tanggapin mo, yan na katotohanan. Sa pagtanggap mo, yan, maganda. It is a healing on our part. May isang babae na lumapit kay Mother Teresa. Sabi niya, Mother Teresa, magulo yung buhay ko. Hindi ko nawalan ako ng pag-asa. Walang mudo yung tatay ko. Walang mudo yung nanay ko. Walang mudo yung mga kapatid ko. Wala na akong pag-asa sa mundong ito. Mother Teresa, wala akong kapayapaan. Sabi ni Mother Teresa, if you want peace, go home. Love your mother. Forgive your mother. Forgive your father. Accept them. Because only in the home you will find authentic peace. Okay? Yan po ang advice ni Mother Teresa sa isang babae na
gusto niya na makamit ang tunay na kalayaan, tunay na kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan ay nasa ating pamilya po. Ano ba bakalugan ng family? Father and Mother, I love you po. Okay? At si Yang Skinny, God bless and salamat sa pag-empower nimo sa katawhan. Watching from Dubai. Okay? Salamat kapatid. At si ZPE, ay siyang Methodist. WNZK, Father, safe po ba kaming Methodist? Liturgical? Ang kinikilala rin namin ang Theotokos. God bless po. So kapatid, ang Diyos naman ay nag-invite sa atin. Nabuksan natin ating damdamin, buksan natin ang ating isipan sa pagtanggap sa katotohanan. Just continue to search the truth, kapatid. And only the truth can lead us to 100% security. Okay? Safe ba tayo? Secure ba tayo? Secure tayo kung nandyan tayo, hinahanap natin yung katotohanan. Kung masumpungan na natin yung katotohanan, yakapin mo na. Okay? So, kung hindi yan katotohanan yung iglesia mo, patuloy ka na mag-search po. At si Nimil Bitas, Father, good PM po, watching Dre sa Butuan, kanu sa aka makaadhi. So, malapit na po sa Diocese of Butuan na January 8 to 11 po, nandyan po tayo. Kita-kita po tayo dyan, ha? Sa Diocese of Butuan. By the way, pasalamat tayo sa mga top senders natin, top weekly star senders. Okay, babasahin natin mga kapatid. Si Ate Mercy Ligan, grabe, umaabot ng 500 stars. Si Lily Ventura Carpina, umaabot din ng 500 stars. At si Thelma Ribhan, badala din natin ng 500 stars. Sa total po ito sa buong linggo po. At si Lali Rose, nagpadala sa atin ng 500 stars. Si Mercy Alfres, nagpadala sa atin total 380 stars. Si Gladys Santilan Pinili, nagpadala ng 350 stars. Si Star Ram, nagpadala ng 300 stars. At si Glosita Lago, nagpadala ng 300 stars. Si Maribeth Apa Risi, nagpadala ng 210 stars. Ang total po ito. At si Ikiro Aimo, nagpadala sa atin ng 200 stars. Si Midstein, 200 stars. Si Den Giliena, 200 stars. At si Rosalie Bindoy, si Ate Rosalie, nagpadala ng 200 stars. Equivalent na po ito. Sa pinadala ninyo, si Ira Mendez, okay pa ba yung live natin? Parang naputol. Okay pa. So, malapit na tayo mga Okay. At salamat din si Evangeline Nelson Mondroet. Nagpaabot ng additional, no? Ang 100 stars. So, umabot tayo ng 1,000 stars ngayon sa live natin, no? Salamat mga kapatid, ha, sa inyong generosity po. At wala na tayong oras mga kapatid, may i-unwind pa ako, tatlo ngayong araw na ito, ngayong hapon. At babalik naman tayo dito sa, baka makapag-live ako mamaya before kapag live ako mamaya para mag-usap naman tayo. So dito maabot ko kayo kahit nasa malayo kayo. So from time to time nandito lang ako, mag-live ako ng 1 oras, 30 minutes para magkita po tayo. At makapagtanong kayo directly sa akin. Dahil ako nag-monitor dito, wala na si Brother John nandun sa office natin. At dito lang ako sa parokya natin ngayon. Okay? Maraming salamat po at sa inyong walang humpay na pagsubaybay at pagtulong, spiritual, moral, and financial support sa ating evangelization sa social media at dito din sa ating parokya at sa iba't ibang parokya natin na binibisita. Maraming salamat po. At this coming sa sports and evangelization natin, kailangan natin ng
pagkain. Mga 2 baboy po. Isang baryo, mga 1,000 ka mga kapatid natin. More than 1,000 dahil meron pang ibang mga kapitbahay na mga na mga barangay na pupunta. Makikain din at pakakainin natin sila. Sa panahon ni Kristo ay nagpakain din sila. Libo-libo po. So wag tayong gagastos po tayo for the sake of evangelization at kung gagastos nga tayo for the sake of decoration sa fiesta natin, 80,000, 100,000 for flower decoration lang yan. How much more for evangelization? So sa pamagitan dito, na pagtulong natin kay Sir Joseph Elton sa Limbangon, ay marami tayong naabot, no? At dahan-dahan po yung malinaw na malinaw yung ating broadcast. At tulungan niyo po kami sa pag-evangelize ng mga tao through 3 T's natin, time, talent, and treasure po. At maraming salamat po sa walang humpay ninyong pagsubaybay. Meron tayong 106 na mga kapatid na nanonood sa ating live sa YouTube channel natin at dito din sa Facebook page natin ay umaabot tayo ng 238 po. At si Nina Hoxon nagpaabot ng 10 stars po. At si Gasyong Angelo, maayong hapon Father Darwin, idol, daghan kay kog nakatunan sa programa ninyo. Nakonbinsi jud ko magsimba permi kada Domingo. Welcome kapatid. So sa nung una ay hindi siya masyadong nagsimba ng at permin sadmi nako ipadungog sa akong magulang kanibalhin sa born again. Permin nako ipadungog nila ang imong mga live o video sa debate para sad makonvince nako sila nga mobalik sa Katoliko. Kay pag last month kaaway mi tungod sa akong pagumangkon nga gibunyagan nila sa ilang pundo nga akong gistoryahan nga balik na lang mo sa Katoliko kay tanan nimong anak na bunyagan sa Katoliko. Okay. So wag kayong mag-away kapatid. Just propose, don't impose the truth. Just propose the truth. Si Miamor Hilliger, sigpadalan sa atin ng 100 stars. So, wala na po akong oras mga kapatid ay may anointing of the sick pa po ako. Sana makaabot ako sa anointing ko. Ayun. Fighty Maria, tatak CFD with a humble heart po. God bless.